Ang flight attendant ay naglagay ng napkin sa tray ko. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakasulat sa mabilis na tinta ang mga salitang, "Kunwari ay may sakit ka. Bumaba ka sa eroplano ngayon din." Tumingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Hindi inis, hindi pagkalito. Puro takot. Lumapit siya ng bahagya at bumulong. "Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo." Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung biro ba ito, pagkakamali, o isang bagay na mas seryoso pa. Pero ang nangyari 2 oras pagkatapos ay nagpatunay ng isang bagay. Ang babala niya ay hindi lamang totoo. Ito ang dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong mag-subscribe sa channel at mag-comment kung saan ka nanonood. Maaaring mangyari itong kwento sa kahit kanino. Ako si Isabella Reyes. Ako ay clears throat 30 anyos na travel nurse na nakakita na ng sapat na pagdurusa ng tao para sa buong buhay. Hinawakan ko na ang mga kamay ng mga pasyenteng humihinga na ng huling hininga. Inalo ko na ang mga pamilya sa mga koridor ng ospital. Pagkatapos ng mga buwan ng walang tigil na trabaho, nagdesisyon akong magpahinga sandali at sorpresahin ang aking nanay sa Boston. Bagong gumaling lang siya mula sa operasyon sa puso at paulit-ulit niyang sinasabi na ang boses ko ang nakatulong sa kanya na mas mabilis na gumaling. Hindi ko na mapigilan na makita ang mukha niya kapag bigla akong dumating. Normal na hapon sa LAX airport. Nagtawanan ang mga tao. Pinipindot ng mga bata ang kanilang mga mukha sa bintana ng terminal, nanonood ng mga eroplanong nagtataksi at ang mga negosyanteng nagtatype sa kanilang laptops. Pagod pero payapa ang pakiramdam ko. Bumulong ako ng mabilis na dasal ng pasasalamat na sa wakas ay nagsisimula ng maging matatag muli ang buhay. Habang sumasakay ako sa eroplano, napansin ko ang mga flight attendant na binabati ang mga pasahero nang may mga pilit ng ngiti. Pero isa sa kanila, ang name tag ay nagsasabing, "Alisa, iba siya." Hindi lang siya magalang, nag-oobserba siya. Tinitingnan niya ang bawat pasaherong sumasakay na parang inaalaala ang mga mukha. Nang magkatinginan kami, nagdalawang isip siya ng kalahating segundo na para bang nakilala niya ako, saka mabilis na tumingin sa iba. Ang upuan ko ay malapit sa gitna ng eroplano, aisle seat. Sa harap ko ay isang lalaki na nakaitim na jacket na paulit-ulit na nag-a-adjust ng hindi mapakali. Binuksan niya ng 2 beses ang overhead compartment kahit walang inilalagay. Sa tabi niya, isang tahimik na binatilyo na yumayakap sa backpack niya. Walang mukhang mali, pero hindi normal ang atmosphere ng pre-flight chit-chat. May tensyon, banayad, na parang tahimik na bagyo na dahan-dahang lumalakas sa ilalim ng malinaw na langit. Nag-text ako sa kapatid kong si Clara. Nakasakay na ako. Walang kaalam-alam si nanay na pupunta ako. Maghanda ka nang i-film ang reaksyon niya. Sumagot siya ng heart emojis at paalala na dalhan siya ng special cookies mula sa airport bakery. Normal na pakiramdam nang ibakal ko ang seatbelt at i-adjust ang upuan. Pero napansin ko ulit si Alisa. Dahan-dahan siyang lumakad sa aisle, kunwaring tinitingnan ang overhead bins, pero hindi sa bagahe nakatuon ang tingin niya. Sa mga tao, natatakot siya sa isang tao, pero hindi ko matukoy kung sino. Nang makarating siya sa row ko, yumuko siya na parang naglalagay ng napkin sa tray ko. Hindi siya tumingin sa mata, hindi nagbago ang ekspresyon, at nagpatuloy siya sa paglalakad. Binuksan ko ang napkin. Hindi ka ligtas. Kunwari ay may sakit ka. Bumaba ka agad sa eroplano. Nagblank ang isip ko. Sandali kong naisip na biro ito. Baka may nagvi-video para sa social experiment. Baka pagkakamali lang. Pero nang tingnan ko ulit si Alisa, tumigil siya sa dulo ng aisle. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagtitigan sa akin. Walang biro sa mukha niya, walang kalituhan, puro urgency. Nagsimulang mabilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko sa paligid kung may iba pang nakatanggap ng napkin. Mukhang kalmado ang lahat. Walang ibang mukhang nag-a-alarm. May nangyayari at ako lang ang pasaherong binibigyan ng babala. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko maaaring baliwalain ang itsura ng mga mata niya. Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari nang manatili ako sa upuan,
At bakit nagbago ang buong buhay ko dahil sa flight na ito, manatili ka rito. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment ng bansa o lungsod mo sa baba. Ito ay kwentong kailangang marinig ng mundo. Nakahiga sa kandungan ko ang napkin na parang bomba na may timer, paulit-ulit na tumutunog sa isip ko ang bawat salita. Hindi ka ligtas, kunwari ay may sakit ka. Bumaba ka agad sa eroplano. Sumisigaw ang instinto ko na gawin ang isang bagay, pero hinawakan ako ng lohika sa pwesto. Tumingin ako ng palihim kay Alisa, ang flight attendant, na nakatayo malapit sa gali na tuwid ang likod at nakatutok ang tingin hindi sa akin, kundi sa dalawang pasahero na 3 row sa unahan. Hindi casual ang postura niya. Guarded ito, na parang naghahanda para sa mangyayari. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili na OA lang ako. Baka napagkamalan niya ang tao, baka hindi talaga para sa akin. Pero nang tumalikod siya ulit at sa isang saglit ay tumingin sa akin, nakita ko ang isang bagay na nawasak ang lahat ng dahilan sa isip ko. Hilaw na takot. Hindi iyon mukha ng nagbibiro. Mukha iyon ng taong sinusubukang iligtas ang buhay. Tiningnan ko ang cabin para makita ang anumang kakaiba. Isang lalaki na naka-gray hoodie na nakaupo ng tuwid sa window seat, mahigpit na nakahawak sa armrest na parang naghahanda sa impact. Sa kabilang aisle, isang babae na naka-business suit na mabilis na tumatapik ang paa, tumitingin sa harap ng eroplano imbes na magbasa ng libro. Pero ang nagpapanindig balahibo sa akin ay ang lalaki na nakaitim na jacket malapit sa emergency exit. Hindi siya kinakabahan. Sobrang kalmado siya, nakafocus. Paulit-ulit na lumilipat ang tingin niya sa cockpit door at kay Alisa, na parang naghihintay ng signal. Nag-adjust ako sa upuan at sinubukang pakikalmahan ang paghinga. Dapat may rasyonal na paliwanag. Baka may medical emergency or mental breakdown sa sakay. Baka. At saka napansin ko ang isang bagay na nagpabagsak ng puso ko. Ang overhead bin sa itaas ng first class cabin ay nakasil gamit ang yellow zip ties. Isang bagay na nakita ko lang minsan sa training video tungkol sa in-flight security risks. Bilang nurse, natutunan kong mabilis basahin ang sitwasyon. May mali dito. May pinipigilan, minomonitor, kinokontrol. Bago ko maiproseso, bigla lumapit si Alisa sa akin, kunwaring tinitingnan ang seatbelt ko. Lumapit siya, halos hindi marinig ang boses. Gawin mo na, sabihin mong nahihilo ka. Kung mananatili ka sa flight na ito, hindi ka makakarating ng buhay. Gusto kong magsalita, magtanong, pero pinigilan ako ng ekspresyon niya. Hindi takot para sa sarili niya, takot para sa akin. Tumuwid siya, ngumiti ng mekanikal at nagpatuloy sa aisle. Nanginginig ang katawan ko sa adrenaline. Dahan-dahan kong hinawakan ang call button para humingi ng tulong. Pero bago ko mapindot, nagdalawang isip ako. Kung totoo ito, baka lalong lumala kung magpapansin ako. Baka kapag nagkunwaring may sakit, ay matrigger ang panganib na binabalaan niya. Nahawakan ng mga daliri ko ang button nang may malakas na ingay mula sa likod ng eroplano, na parang may nahulog na mabigat. Agad, tumalikod ang mga ulo. Isang male flight attendant ang mabilis na tumakbo patungo sa ingay at napansin ko ang mukha niya, maputla na parang papel. Sa likod niya, ang binatilyong yumayakap sa backpack ay mabilis na humihinga sa mga kamay. Naglalaro ang mga mata niya sa gulat pero hindi gulat sa paglipad ang itsura. Parang gulat sa matutuklasan. Paulit-ulit siyang bumubulong, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Na para bang pinilit siyang sumakay laban sa kalooban. Bigla, nagbago ang pitch ng makina ng eroplano habang mas mabilis itong nagtataksi patungo sa runway. Tumibok ng malakas ang puso ko. Ito na, kapag nasa ere na ang eroplano, mawawala na ang anumang pagkakataon na ligtas na makialam. Tumingin ako sa labas ng bintana sa terminal na iniiwan namin at napagtanto ng may matinding katiyakan na malapit na akong gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Bigla nag-vibrate ang phone ko sa kamay na may text mula sa kapatid ko. Ipadala mo ang pic mula sa eroplano. Gusto kong i-post bago makita ni nanay. Isang sandali ng sakit sa puso ang tumama sa akin. Wala siyang kaalam-alam. Wala sinuman. Mabilis akong nag-type pabalik. May mali. Ipanalangin mo ako. Nag-hover ang daliri ko. Saka ko pinindot ang send.
Habang lumiliko ang eroplano patungo sa runway, bigla akong nahilo. Hindi kunwari, totoong nahilo. Dulot ng matinding takot. Nag-blur ang paningin ko at napagtanto kong ang paggawa ng wala ang pinakamapanganib na opsyon sa lahat. Tinanggal ko ang seatbelt at tumayo ng nanginginig. Ilang pasahero ang tumingin sa akin nang may inis, akalain na nagdudulot ako ng delay pero hindi ko inalintana. Habang lumalagok ako sa aisle, dahan-dahang tumalikod ang lalaki sa itim na jacket patungo sa akin. Malamig ang mga mata niya, sinusuri na parang mandaragit na nakakita ng hindi inaasahang galaw mula sa biktima. Sa eksaktong sandaling iyon, lumitaw si Alisa sa tabi ko. Inilagay ang kamay sa braso ko para patatagin ako, hindi para pigilan, kundi para gabayan. Matatag ang boses niya pero nakakakilabot ang mga salita. Sundan mo ako kung gusto mong mabuhay. Mahigpit na hinawakan ni Alisa ang braso ko na parang tinutulungan ng may sakit na pasahero pero masyadong sadya ang kapit para puro suporta lang. Nag-flash ng hinala ang mga mata ng lalaki sa itim na jacket habang dahan-dahang tumayo mula sa upuan niya, kunwaring naguunat. Nag-high alert ang bawat pandama ko. Ginabayan ako ni Alisa patungo sa harap ng eroplano, malakas ang boses para marinig ng iba. Ma'am, huminga ng malalim. Kukuha kami ng tubig para sa iyo. Pero nang makarating kami sa galley, bumulong siya ng mababa at urgent. Huwag kang tumingin pabalik. May nanonood sa iyo. Hindi aksidente ang pagkaka-assign ng upuan mo. Sumikip ang dibdib ko habang inupo niya ako sa jump seat malapit sa exit door. Lumapit ang male flight attendant sa tabi niya, kunwaring kukuha ng oxygen. Halos hindi gumalaw ang labi ni Alisa habang nagpapatuloy. Ang taong nagta-target sa upuan na yan ay naniniwala na iba ka. Kung mananatili ka sa flight o babalik sa upuan mo, kikilos sila sa cruising altitude. Nagkarera ang isip ko, paano matatarget ang upuan ko? Kaso ba ito ng mistaken identity? At kung ang upuan ko ay para sa iba, sino iyon? Inabot ni Alisa sa compartment at dahan-dahang inislide ang maliit na device patungo sa kasamahan. Tahimik na signal ang nagdaan sa kanila. Tumango ang kasamahan at mabilis na lumayo. Habang nagpapatuloy ang taxiing ng eroplano, nagsimulang mag-crack ang propesyonal na kalmado ni Alisa. Bahagyang bumilis ang paghinga niya habang tumatawag sa cockpit, humihingi ng emergency return to gate dahil sa medical escalation. Nagdalawang isip ang boses ng captain, humihingi ng confirmation at doon ko nakita. Tumingin si Alisa sa balikat ko lampas sa curtain at nagtitigan sa isang tao. Tumigas ang ekspresyon sa mukha niya. Nag-anunsyo ang captain na may short delay kami at babalik sa gate. Agad nagbago ang atmosphere. Nagbulungan ang mga pasahero sa inis, malakas na nagreklamo. Pero sa ilalim ng ingay, naramdaman ko ang mas malalim. Gulat mula sa ilang individual na na-disrupt ang plano. Tumayo ng buo ang lalaki sa itim na jacket. Nawala na ang kalmado. Tumingin siya sa cockpit door, sa akin, sa overhead bins na parang kinakalkula ang bawat anggulo. Sa likod niya, mas mahigpit na yumakap ang binatilyo sa backpack. Mabilis na gumagalaw ang labi na parang nananalangin. Ang babae sa business suit ay naglabas ng phone at nag-text ng mabilis. Nanginginig ang kamay. Nagposisyon si Alisa sa pagitan ko at ng aisle. Hinaharangan ang linya ng tingin nila na parang alam niyang anumang bigla ang galaw patungo sa exit ay maaaring mag-trigger ng gulo. Kailangan mong pumili ngayon, bulong niya habang pinapanatili ang propesyonal ng ngiti para sa itsura. Kung bababa ka sa eroplanong ito, magbabago ang buhay mo. Pero kung mananatili ka, wala ka ng ibang pagkakataon na makalabas ng buhay. Malakas na tumibok ang puso ko sa dibdib. Naisip ko ang nanay ko na naghihintay sa Boston, akalain na ilang oras na lang ako darating. Naisip ko ang kapatid ko, siguro tumatawa sa dorm room, nag-e-edit ng funny video tungkol sa pag-surprise kay nanay. Saka naisip ko na kung tama si Alisa, hindi na ako makikita pa ng pamilya ko. Bumabalik na ang eroplano patungo sa terminal pero gumagalaw pa rin. Kung desperado ang threat, baka kumilos sila bago pa makarating sa gate. Tinanggal ni Alisa ang buckle at lumipat sa intercom. Nanatiling propesyonal ang boses pero nahuli ko ang bahagyang panginginig habang sinasabi,
Flight attendants, prepare doors for arrival. Bumagal ang makina, nag-reflect ang ilaw ng runway sa bintana. Bigla, tumayo ng bigla ang binatilyo, maputla ang mukha. Kailangan kong bumaba sa eroplanong ito. Pakiusap, malakas niyang sabi. Nag-crack ang boses sa totoong takot. Nagkaroon ng ripple ng kalituhan sa cabin. Malinaw na ngayon. Hindi ako lang ang binigyan ng babala o binantaan. Bago pa makareact ang iba, may sadyang galaw ang lalaki sa itim na jacket patungo sa carry-on niya. Agad lumapit si Alisa, itinaas ang kamay ng matalim. "Sir, pakiusap na umupo po," utos niya, pero natigilan siya sa kalagitnaan nang mapansin ang pagbukas ng cockpit door at dalawang uniformed air marshals na tahimik na lumabas mula sa first class papuntang aisle. Doon ko napagtanto na mas komplikado ito kaysa sa isang crew member na kumikilos mag-isa. May ongoing federal operation na at sa paanong paraan napunta ako sa gitna nito. Habang lumalakad pababa ang mga air marshals na disguise bilang regular na pasahero hanggang sa sandaling iyon. Tumingin pabalik si Alisa sa akin at mahina pero matatag na sinabi, "Hindi ka kailanman ang target pero ngayon ikaw ang susi." Napahinto ang hininga ko. Sinabi ng bawat nerbiyos sa katawan ko na ito ang sandali. Dito mismo ang hangganan sa pagitan ng dating buhay ko at ng anumang darating. Tumango ako ng isang beses. Gusto kong bumaba sa eroplanong ito. Malakas kong sabi, matatag ang boses kahit nanginginig ang kamay. Ang pangungusap na yon ang desisyon ko. Huminga ng malalim si Alisa na parang pinigilan niya ang hininga. Lumayo siya, nag-signal sa air marshal. Hindi pa tuluyang tumigil ang eroplano nang isecure ng mga marshal ang aisle at maghanda para sa agarang evacuation. Nagdesisyon na ako at walang balikan. Halos hindi pa huminto nang tuluyan ang eroplano nang sumabog ang lahat ng sabay-sabay. Nakaon pa ang seatbelt signs pero gumagalaw na nang may kontroladong urgency ang dalawang Federal Air Marshals pababa ng aisle. Hindi pa nasabi sa mga pasahero ang tunay na dahilan ng pagbabalik kaya kumalat ang kalituhan na mabilis na naging alarm nang marating ng isa sa mga marshal ang row kung saan nakaupo ang lalaki sa itim na jacket. Imbes na sumunod, dahan-dahang tumayo ang lalaki, walang emosyon ang mukha, halos bored. Lumipat ang malamig niyang mata muna sa akin, sa cockpit, saka sa marshal na papalapit. Sa sandaling iyon, sinubok niyang ipasok ang kamay sa jacket. Bago pa niya mailabas ang anumang bagay, sumigaw ng utos ang marshal at natigilan ang lalaki na pagtanto na na-outmaneuver siya. Pero iyon lang ang unang trigger. Bigla lumundag ang isa pang lalaki malapit sa emergency exit patungo sa door lever. Napahiyaw ang buong cabin. Lumundag ang isang flight attendant para harangan siya, pero itinulak niya ito ng may lakas. Sumigaw ang binatilyo sa likod, "Huwag mong buksan. Hindi iyon ang iniisip mo." Hindi takot ang boses niya. Devastated ito na parang alam niya ang isang nakakatakot na mangyayari. Nagpanik ang mga pasahero, ang iba'y yumuko, ang iba'y sumigaw, umiyak ang mga bata. Tumayo ang babae sa business suit na nagtitext ng kinakabahan, sinubukang dumaan sa mga tao, pero pinigilan siya ng isa pang marshal. Sumigaw siya, "Hindi niyo naiintindihan, malapit nang ma-activate." Naputla ng tuluyan ang mukha niya. Ang salitang iyon ay nagbigay ng malamig na kuryente sa akin. Ma-activate. Ano ang malapit ng ma-activate? Tumingin ako kay Alisa na nagpindot na ng urgent sa intercom. Matatag ang boses. "Manatili sa inyong upuan. Huwag hawakan ang anumang overhead compartment." Hindi tugma ang kalmadong tono sa takot sa mga mata niya. Lumagok siya sa aisle at tumango sa isa sa mga marshal na umabot sa itaas at hinila pababa ang isang partikular na overhead bin. Ang nasa itaas mismo ng orihinal kong upuan. Sa loob ay hindi bag. Ito ay isang nakasil na wired device na laki ng lunchbox na may maliit na kumikislap na indicator light. Tahimik ang cabin. Tinitigan ng mga tao nang hindi makapaniwala. Ngumiti ang lalaki sa itim na jacket, hindi sa tagumpay, kundi sa kasiyahan na nakita na natin ang katotohanan. Inaasahan niya ang sandaling ito. Mabilis at tumpak na gumalaw ang mga ahente. Isa ang nag-secure sa lalaki, zip-tied ang mga kamay sa likod habang nakatitig sa harap na parang tinanggap na ang kapalaran.
Ang isa pang agente ay gumamit ng scanner sa device pero hindi hinawakan. Lumapit si Alisa. Hindi inaalis ang tingin sa mga kriminal habang patuloy na inuulit ng binatilyo, hindi dapat nandito ngayon. Pinlano nilang palitan ng flight. Pinlano nilang palitan ng target. Nanginginig ang boses sa guilt. Hindi siya kasabwat. Siya ay saksi o mas malala, pinilit na makisali. Nagbukas ang cockpit door at lumabas ang captain, maputla ang mukha. Tumingin siya diretso kay Alisa. Buhay ba? Tanong niya. Tumango siya ng malungkot, nakakabigatan ng hangin. Pagkatapos, tumingin si Alisa sa akin ng itsura na nagpabagsak ng puso ko. Inilagay ang device sa ilalim ng upuan 14C. Ang upuan mo, napahinto ang hininga ko. Nakapagpalit ako ng booking sa umaga lang na iyon para sa mas maagang flight upang sorpresahin si nanay. Ang pagbabago ng upuan ko ay hindi random. Na-intercept ito. Kung hindi ko natanggap ang napkin, kung nanatili ako sa upuan, kung hindi napansin ni Alisa ang switch, hindi ako makakaalis ng buhay sa eroplanong iyon. Pero hindi doon natapos ang bangungot. Habang nagsisimula ng i-evacuate ng law enforcement ang mga pasahero row by row, patuloy na sumisigaw ang babae sa business suit sa sinumang makikinig, remote-triggered ito, may nasa lupa. Ang mga salitang iyon ay nagpasiklab ng bagong alon ng takot. Agad nag-mobilize ang mga marshal, nag-a-alert sa ground control. Pinalibutan ng emergency response units ang eroplano. Lahat ay pinapaalis sa rear door na pinakamalayo sa device. Nang dumating ang turn ko, inilagay ni Alisa ang matatag na kamay sa balikat ko. Mababa at kalmado ang boses. Hindi ito tungkol sa iyo. Akala nila ay federal informant ang nakaupo sa upuan mo. May sensitibong dokumento. Pinuntirya nila ang flight na ito para sa political assassination. Sumakay ka sa lugar niya nang walang alam. Habang lumalabas kami sa jet bridge, nakita ko ang 3 lalaki sa tactical gear na tumatakbo pababa ng corridor patungo sa terminal. May nangyayari pa rin. May sigawan mula sa gate area. Tumatakbo ang mga tao, ang binatilyo. Ngayon sa protective custody, tumingin pabalik sa akin nang may luha at sinabi pa sa sarili kaysa sa iba. Sabi nila, walang makakaalam. Sabi nila, walang masasaktan maliban sa target. Naging malinaw na hindi random na karahasan ito. Kalkuladong hit ito na idinisenyo na magmukhang aksidente sa ere, isang cover operation. At halos ako ang mukha sa bawat news broadcast sa bansa nang tuluyang makapasok ako sa terminal. Ang phone ko, na nasa airplane mode pa, nag-buzz ng paulit-ulit nang makakonekta sa service. Mga text mula kay nanay, sa kapatid ko, missed calls mula sa unknown numbers. Saka isang voicemail mula sa number na hindi ko kilala. Pinindot ko ang play, nanginginig ang kamay. Isang distorted na boses ang nagsabi, alam namin na bumaba ka sa eroplano, hindi pa tapos ito. Doon ko napagtanto na hindi lang survivor ako. Kasali na ako sa laban na hindi ko hiniling. At ang mga taong nasa likod nito ay hindi pa tapos sa akin. Tumayo ako sa terminal na napapaligiran ng flashing lights, federal agents, at nagpapanik na mga pasahero. Pero sa sandaling iyon, parang malayo ang bawat tunog na parang nasa ilalim ng tubig. Paulit-ulit na tumutunog sa isip ko ang voicemail. Hindi pa tapos ito. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay, hindi lang mula sa halos mangyari, kundi mula sa katotohanan na hindi ko sinasadyang napasok ang isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Lumapit sa akin ang isang female agent na may matatag, pero may awa na ekspresyon at sinabi na dadalhin ako sa secure holding area palayo sa publiko. Ipinaliwanag niya na ang mga suspect ay bahagi ng domestic extremist group na nagpaplano ng targeted attacks na nagpapanggap na aviation accidents. Nakilala nila ang isang particular na federal whistleblower na dapat sumakay sa flight na ito sa ilalim ng protected identity. Kinansela ng whistleblower na yon sa huling minuto nang walang alam nila. Ang upuan ko, ang pinuntirya nila, ay original na assigned sa kanya. Doon tumama sa akin. Buhay ako hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa isang babaeng hindi ko kilala na pinili na kumilos batay sa instinto imbes na routine. Kung binelatwalain ni Alisa ang kanyang kutob, kung binagsak niya ang pagbabago ng upuan, kung isa lang minutong huli siya,
Bahagi na ako ng breaking news headline, hindi isang buhay na tao na nagkukwento ng sariling kwento. Habang pinangungunahan ako ng federal agents palayo, dumaan ako sa mga pamilyang nagyayakapan, mga pasaherong umiiyak sa ginhawa, at mga taong galit na humihingi ng sagot sa airline staff. Nagambala ang buhay nila, nasira ang travel plans, pero sa paglipas ng panahon, maiintindihan nila. Ang mga abala na iyon ang nagsalba sa kanila. Dinala ako sa maliit na private room kung saan muling nakita ko si Alisa. Wala na ang composed na itsura ng flight attendant. Siya ay undercover federal agent. At ang napkin ay hindi lang babala. Ito ang unang hakbang sa pagliligtas ng daan-daang buhay ng araw na iyon. Nang magkatinginan kami, napaiyak ako. Hindi sa takot ngayon, kundi sa pasasalamat. Lumapit siya at inilagay ang kamay sa balikat ko para aliwin. Kailangan mong malaman ito, mahina niyang sabi. Hindi ka dapat nasa panganib. Pero nang makita ko ang itsura ng mga mata mo, alam kong sapat ang lakas mo para marinig ang katotohanan. Nanirahan ang mga salita sa puso ko. Sa buong buhay ko, ako ang tumutulong sa iba, mga pasyente, pamilya, estranghero sa krisis. Pero sa araw na iyon, kailangan kong umasa sa iba para iligtas ako. Sa mga susunod na oras, nagbigay ako ng statement. Nalaman ko na ang binatilyo ay pinilit ng extremist group at tahimik na sinubukang magbigay ng signal ng distress sa pamamagitan ng pagyakap sa backpack. Ang babae sa business suit ay aktwal na embedded agent mula sa ibang branch. Nagmo-monitor sa mga suspect mula sa ibang anggulo. Maraming ahensya ang sumusubaybay sa operasyon na ito ng mga linggo. Ang desisyong itigil ang flight ay hindi random. Na-trigger ito sa sandaling isinilid sa akin ni Alisa ang napkin. Dahil nag-react ako, dahil gumalaw ako, dahil hindi ko binilatwalain ang mga babala. Ang naisip kong takot ay naging pinakamalaking proteksyon ko. Ang naisip kong gulat ay aktwal na clarity. Kinalaunan ng gabing iyon, dinala ako sa secured hotel na may federal protection. Humiga ako sa kama na nakatitig sa kisame, hindi makatulog. Patuloy na nagbubuzz ang phone ko sa mga mensahe mula sa pamilya at kaibigan na nakakita ng breaking news tungkol sa major threat na na-prevent sa LAX. Sa wakas nakapasok ang kapatid ko sa protected line, umiiyak sa ginhawa. Nag-crack ang boses ni nanay nang marinig niya ang boses ko. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha habang napagtanto kung gaano kalapit ang hindi ko na marinig ulit ang boses niya. Inaasahan kong mahina, traumatized, nasira ang mararamdaman ko. Pero sa halip ay naramdaman ko ang isang bagay na hindi inaasahan. Layunin. Kung iyon ang huling araw ko sa mundo, aalis ako nang hindi nasabi sa mundo ang nakita ko, ang natutunan. Na madalas nagtatago ang panganib sa likod ng normal na sandali, na isang babala ay makakapagligtas ng buhay kung handa kang makinig. Sa mga sumunod na araw, nakipagtulungan ako sa mga awtoridad habang dinidismantle nila ang mas malaking network sa likod ng atake. Hindi kailanman inilabas sa publiko ang buong detalye ng kwento ko dahil sa ongoing investigations. Pero ang pinagdaanan ko ay nagbago sa takbo ng buhay ko. Huminto ako sa pamumuhay ng passive. Nagsimula akong maging mapanuri, hindi sa takot, kundi sa kamalayan. Nagbigay ako ng pangako sa sarili na hindi ko na muling bibelatwalain ang instinto ko o babalewalain ang mga senyales na sinusubukang ibigay ng iba. Ngayon, ibinabahagi ko ang kwentong ito dahil karapat-dapat mong malaman na minsan ang buhay mo ay nakasalalay sa desisyong hindi mo inaasahang gagawin. Baka hindi ka mabigyan ng napkin na may nakasulat na babala. Pero baka makaramdam ka nang hindi ka ginhawahan sa isang sitwasyon, mapansin ang kakaiba o makarinig ng boses sa loob mo na nagsasabing kumilos. Huwag baliwalain. Ang instinto mo ay hindi gulat. Ito ay proteksyon at minsan ang proteksyon ay dumarating sa anyo ng isang estrangherong nakikiusap sa iyo na makinig. Kung binuksan ng kwentong ito, ang mga mata mo o nagpapaalam sa iyo na maging mapagpasalamat na buhay ka ngayon, siguraduhin mong mag-subscribe agad at mag-comment kung saan ka nanonood. Ang mga comment mo
ay bearing magpaalala sa iba na maging mapanuri, at ang paalala na iyon ay maaaring makapagligtas ng isang buhay.